guys! So we're back here again at Toyota Silang. I'm Mikay and of course I'm here with Ara. So yesterday nagpa-change oil lang si Sir Ryan dito sa Toyota Silang and nakita namin to sa parking and nagpaalam kami kay Ma'am Ann and of course Ma'am Ann, dali-dali, oo agad. Let's vlog that yan. Thank you so much Ma'am Ann for always accommodating and letting us vlog here of course para ma-view din ang ating mga car view bodies. Kaya sa mga interested sa mga cars na ganito, pwede kayong kumontak kay Miss Ann and also you can visit here at Toyota Silang. And bago tayo mag-start, don't forget to subscribe our YouTube channel and also like our Facebook page and also the Toyota Silang Facebook page. Let's start! Aside from the expansion of HEV lineup of Toyota last year, Toyota also beefed up their GR or GRS or sports-oriented models, which are the GR Yaris, GR Supra, GRS Corolla and Corolla Cross, the GR Fortuner, and the most anticipated of it all, the 2024 Toyota Hilux GRS 2.8-liter 4x4 automatic, which was launched last year, September. So if you want a unique-looking, full-featured, and off-road capable na Hilux, dito ka na. But of course, you should have the money for it. Dahil ang white and red color nito, it costs 2.186 million. And for the black color, that would be 2.166 million. And while ang pinakamahal na variant ng Hilux Conquest 4x4 is around 2.07 million, which is around 100k difference from this. And bukod sa obvious looking na exterior difference niya, alamin pa natin kung ano ang pinagkaiba. Let's start! So sa hood natin, wala naman siyang pinagkaiba, same pa din. Pero nandito ang ating Dakar-inspired na grille. So yung upper part, and as you can see, this is gloss black. And yan, palibot yan, no? Ayan. So, extended yung gloss black nito. And of course, ayan, yung Toyota, instead of the logo, yan, spelled out ang ating Toyota in color gray. Shine na rin yan. And under that, of course, yung sa ADAS natin or yung Toyota Safety Sense. And of course, di mawawala ang ating front camera. Ayan ang ating GR badging. Sa harap din yan, sa ating honeycomb na grille dito. And ayan, mayroon tayo ditong lower underbody protection which is in color silver gray na for me, dapat siguro mga black na lang para nagmamatch siya. Pero so far, ayan, malaki siya, nag-extend siya. And yung metal skid plate natin, andun siya sa loob. So as you can see, parang ang pogi-pogi ng Hilux natin, ito yung lower lip. Parang sarap tikista. Wow! Nga! Parang kasing kalokohan eh. And sa atin namang headlights, ayan, ang ganda no, parang ang sungit ng look niya sa overall front fascia ng ating Hilux. So ayan, dito ang ating DRL, ang ating LED projector headlights, and ang ating turn signal lights. Of course, nandito siya sa gilid. So ang ating fog lamps, ayan, meron siyang casing na gloss black din, which matches sa ating grille na gloss black. Meron tayo ditong air dam, which is functional for cooling sa ating brakes, and of course, it helps sa ating aerodynamics. And for the engine, it has 2.8-liter diesel, 4-cylinder, 16-valve DOHC variable nozzle turbo diesel with air-cooled intercooler. So this produces 224 PS and 550 Nm with 6-speed automatic and a 4x4 system and up to 12 km per liter fuel economy. So sa laki niya, swak na yung fuel economy nito. Sara na natin ito and punta na tayo sa side profile. Ayan, nandito na tayo ngayon sa ating side profile and of course, ito ang ating bida, no? Ang ating wide na over fender. Yan, black plastic yan, which matches sa ating mudguards back and front. So, perfect to na wide siya kasi if ever man na gusto nyo ng mas malaking gulong, pwedeng-pwede siya. And speaking of gulong, ayan ang ating gulong. Ang ganda ng ating mags, no? Gloss black siya. And ang size ng gulong natin is 265/65 R17
And ang braking system natin is all-disc brake and red ang ating calipers dahil sa GR nga ito. And ang suspension natin, double wishbone sa harap, leaf spring sa likod. And as you can see, yung coil spring natin, color red din as the GR branding. And here, sa ating side mirrors, ayan, combination siya ng matte black and the gloss black here. Ayan, we have here the turn signal lights, of course. We have the side cameras here and we have the paddle lamps. This has blind spot monitoring already. This is power fold and power adjust. And ayan, of course, ang Hilux na badging. Gloss black din yan. Ang ganda ng dating ng Hilux na to. Sa totoo lang. So, this actually like matches with the bubong. Wala tayong roof rail, no? So, hindi mo siya masyadong mapapansin. But yan, ang ating door handle din. Gloss black din yan. This is smart entry. Yan. Kunin natin yung susi sa loob. So, ito ang ating key fob. Ayan. Of course, ang GR na logo, nandiyan yan sa likod. And this is the function. So, meron siyang chrome accent sa paligid, which gives the look sa ating key fob, no? So, lock, unlock, and yung sa alarm. And of course, hindi mawawala sa ating Hilux as bilang matangkad at pogi. Siyempre, crush ko to eh. Sana all! Charis. Meron tong step board. Ayan, malawak siya and hindi siya slippery. So, ayan, malawak yan. And for the dimension, this has 5,320 by 2,020 by 1,880 millimeters with a ground clearance of 279 millimeters and a wheelbase of 3,085 millimeters. And of course, this is wider than its predecessors because of this claddings, of course. So, dito naman tayo. So, you can see, meron tayo ditong sports bar or para na rin siya nagsisilbi as spoiler kasi hindi siya bar. Ayan, so you can see, solid siya and gloss black. And ayan, meron tayo ditong monotube, ayan, in red, which helps sa better off-road experience, of course, pang off-road ang ating Hilux. And as you can see, medyo parang blanco dito, no? Dahil ang Hilux natin, usually may 4x4 na sticker. Dahil blanco yan, alam nyo na ilalagay nyo dyan. Lagay nyo, Mikay. Charis! Pag yan may gumawa, charis. Pero yun lang naman sa ating side profile. Tingnan natin sa likod. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa ating tailgate. And ayan ang ating tail lights. As you can see, parang siyang letter E o number 3. Diba? Number 3 siya. So LED yan. Ayan ang ating brake light din. LED. And of course, ang ating turn signal lights, this is halogen. Meron tayo ditong black plastic which has the no step sign dahil nasa loob nito ang ating sensor for blind spot monitoring. And of course, hindi naman to step board. Common sense, hindi natin to pwedeng tapakan. So, yan. And ang ating lower bumper, gloss black. And this encases the 4-eyed sensors. And ayan, of course, ang Hilux logo again in color black, gloss black. Ang GR Sport badging natin. And ayan, of course, ang ating third brake light, which is a good thing na nandito na siya. Kasi mas malapit siya sa kasunod mong kotse. Ayan. And ayan ang ating door handle, black plastic. And of course, hindi mawawala ang ating reverse camera. Diyan yan, sa gilid ng ating door handle. And bago ko pa makalimutan, nandun yung ating shark fin antenna in gloss black, of course. And ayan, ang ating step board. Halos sa tuhod ko na yan. Ang taas niya, di ba? Wide pa rin naman siya. And sa ilalim naman, makikita natin ang ating spare tire, full size with mags. So yan, buksan na natin to. Ayan. So, meron na rin tayong tailgate assist. So, magaan lang siya. Kaya ko siya ng one finger lang. Oh, di mo kaya, Charis. So, yan. Meron na tayong installed na bed liner. Meron tayong 4 hooks in total. And ayan, kitang-kita nyo naman ang Toyota logo sa gitna. And meron na rin tayong defoggers. So, ang payload capacity nito is 780 kilograms. And ang towing capacity naman is 3.5 tons. So, isara na natin to. Ayan. And tawagin na natin ngayon si Ara para i-share namin sa inyo ang safety features ng ating Hilux GR.
Hi! everyone! Ayan. So, share mo naman, Ara, ang safety features ng ating Hilux. So, ang ating Toyota Safety Sense, meron tayong pre-collision system, lane departure alert, also adaptive cruise control. So, other safety features natin, meron tayong 7 SRS airbag, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, ABS with EBD, vehicle stability control, hill start assist, hill descent control, and also our 360 camera with front and rear sensors. Ayan, talagang pinak talaga ng Toyota Yes. ang safety ng ating Hilux, no? So, I believe, umpisahan mo na ang interior. Kaya tara na sa interior design. So, before you start yan, ni Ara, please don't forget to hit like, comment down below, subscribe to our YouTube channel, and huwag mo na rin kalimutan ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Let's start! Tara! So, dito naman tayo ngayon sa backseat. Kung makikita natin, yung door panel niya is also black plastic and yung door handle is chrome din. And meron siyang leather dito for the armrest and gloss black din yung kanyang paligid dito. And makikita natin, meron ditong dalawang grab handle. So, lalo na to, laki ng grab handle dito. As we can see, yung ating headliner is black. And compare sa height ko, okay na siya kasi medyo, 5'5" kasi yung aking height. Pagdating sa ating knee-room, spacious siya. Kaya kung magla-long drive tayo, is very comfortable pa din. Sa atin namang seats, it's made with leather with suede materials. And kung makikita natin yung seatbelt din dito sa likod is red siya. Kaya pang sporty vibe talaga siya. And we have here the armrest with 2 cup holders. And then also yung ating seats, napafold din siya ng 60-40. Mayroon lang tayong tali dito and then yan, fold na siya and may compartment din siya here. Pag binuksan din to, mabubuksan din natin yung compartment. So we have here the aircon vent para sa mga backseat passenger and gray din yung kanyang design here. Also we have map packets para sa mga documents or items na pwede nyo pong ilagay dito. And also the hooks. May hooks dito, may hooks din dito, and also dito. Kaya good thing din siya. Madami tayong masasabit. And our dome light is halogen lang siya. Yan. So tara naman sa driver's seat. Let's check. So dito naman sa ating door panel, as you can see, it's made with black plastic materials and yung design din niya, mayroon siyang imprinted dito na parang snake skin. White and gray yung kanyang cross-cross. We have chrome door handle and also leather for our armrest. Sa ating buttons naman, automatic yung ating mga windows dito and napapalibutan siya ng gloss black. And also, nandito din yung controls for our side mirror. So, pagdating dito sa ating baba, nandito yung ating bottle holders and may other space din siya dito. And then, meron tayong speakers and tweeters. We have 4 speakers and 2 tweeters, so 6 in total. And lastly, for our reflectors, para sa ating safety. Para sa ating driver's seat, we have here the 8-way power adjust. While sa passenger naman, meron tayong 4-way manual adjust. So, tara, sakay tayo. As you can see, meron tayong 2 grab handles here. So, meron tayong total of 8 grab handles. And, makikita natin yung dashboard natin is made of black plastic materials. And also, meron din ditong printed design na katulad sa ating door panel. Pagdating sa ating aircon, napapalibutan siya ng gloss black with touch of chrome. And meron tayong another space dito for cup holders and na-adjust din siya para maging tray. So, napakaganda niya. Sa ating buttons naman, nandito yung parking sensor on and off, our 360 degrees camera, and also the blind spot monitoring. And sa lower part, nandito yung ating hood and gas release. And also, pagdating sa pedal natin, as you can see, diba, aluminum yung kanyang pedal. So, napaka-sporty vibe niya talaga. Pagdating naman sa ating steering wheel, as you can see, una kong napansin dito is yung red stripe here sa gitna. So, parang pang, diba, yung mga pang sports car, ganyan. And also, the GR badge is here with a gray accent. And di din mawawala yung Toyota badge.
Dito naman sa ating left side, makikita natin yung ating controls for infotainment and for Bluetooth calls din. Dito naman sa ating right side, mananavigate natin yung ating gauge screen and also para din sa ating Toyota safety sense. Dito naman sa likod, we have the paddle shifters and also the adaptive cruise control. Yung ating mga lights is automatic na din siya and manual naman for our wipers. So, i-check naman natin kung tilt and telescopic ba yung ating steering wheel. Yan. Ooh. Yan. So, pakinggan naman natin yung horn ng isang Toyota Hilux GRS. So, para sa ating gauge, meron tayong 2 analog here. And sa gitna natin is yung ating 4.2 digital screen display. And napaka-manly din ang datingan niya kasi meron pa siyang design here sa palibot ng kanyang analog. And yung needle niya din is color red na nagmamatch din siya sa GR na design. Although parang outdated na siya, 'di ba? Kasi mas better sana kung ginawa na lang nilang full screen itong ating gauge. Pero in terms in design, good quality pa din. And ang ganda niya tignan. Pang sporty talaga siya. Para sa ating visor, check naman natin kung may ilaw siya and vanity mirror. Para sa ating driver seat, wala siyang mirror and lights. Pero sa passenger, meron naman siyang vanity mirror. Kasi wala ding lights. Ang tanging lights lang natin dito is yung ating map lights. Dito din natin makikita yung ating sunglasses holder. So, pwede natin siyang lagyan dyan. And also, kung mapapansin nyo, yung ating lights is halogen. Pagdating naman sa ating rear view mirror, meron na tayong auto dimming. So, hindi na masakit sa mata kapag As you can see, meron tayong 2 compartments here. Dito sa taas, pwede tayo magpalamig dito ng mga drinks kasi meron siyang aircon sa loob. And dito naman sa baba natin, napaka-spacious niya, 'di ba? Pwede tayo maglagay ng mga importance documents here kasi nasususian siya. And katulad din sa driver natin, meron din tayong another cup holder na nagiging tray din. And then para naman sa ating seats, as you can see naman, 'di ba? Napakaganda ng design niya and may bolster din siya dito, so kapit na kapit talaga to sa ating katawan. And dito, suede materials with GR logo. Yung ating armrest, pag inangat mo, may storage din dito or compartment. Wala siyang aircon, compartment lang talaga siya na pwede mong paglagyan ng items. So, meron tayong manual handbrake dito and meron din tayong small storage here. Pwede siyang lagayan ng susi, coins, cards or anything na kasya dito. And then pagdating naman sa ating shifter, yan, wala lang yung niya, yung ulo niya, mabilis kasi tumanakaw. Pero, yung type ng ating shifter is gate type. Yan, medyo old school na siya pero that's okay kasi pag Toyota talagang gumawa, reliable naman ang ating Toyota. Meron din tayong drive modes here, 2, Eco and Power. So, pwede ka din mag-manual mode dito sa may S and also you can use the paddle shifter then. And then, as you can see, meron tayong another 2 cup holders here. And ang kagandahan din dito is meron tayong wireless charger pad here. So, meron tayong 12-volt socket here. 2 siya, as you can see. Dito din yung ating buttons for hill descent control, traction control, rear differential lock. So, meron tayong knob here, the H2, H4 to L4 para sa ating 4x4 system. So, para naman sa ating aircon, meron tayong automatic dual zone. So, pwedeng yung temperature magkaiba sa driver seat and sa passenger natin. Dito sa lower part, makikita natin yung buttons for our aircon and also yung kanyang display. So, as you can see sa ating infotainment, 9-inch digital display na siya. And pwede siyang Bluetooth, radio, may VR din dito. And meron tayong Apple CarPlay and Android Auto na both wireless. And then yan, pwede nyong lagyan ng USB, the vehicle information, and yun nga, pwede tayo mag-phone calls din dito. Yung design niya, diba, nagmamatch siya kasi gloss black din to. Kaya, napakaganda niyang tignan. As you can see, full touchscreen siya, pero yung ating USB port, meron tayo dito sa gilid. Type A and Type C na siya pwede. So, para makita natin yung ating 360 degrees view na camera dito sa ating infotainment, meron lang tayong i-click dito sa ating lower part na button for the camera. Yan. As you can see, diba, makikita nyo yung front and also yung sa top view. And then, isa pang click,
para makita natin yung both sides ng ating kotse. So, ang impression ko lang dito is combination siya ng modern and old school elements. Kasi as you can see, yung ating shifter, yung gauge natin, and wala siyang USB port sa likod. Manual din yung kanyang handbrake. Pero, good thing na din kasi itong Hilux natin is 8th generation pa siya. And nagsimula siya noong 2016. And 3 times na siya nag-facelift para mas mapa-improve and maging competitive siya sa mga other pickup. And para sa akin, kung ako bibili ng ganitong sakyan, bibilin ko pa din to kasi hindi naman siya outdated na talaga. And maganda pa din siya tingnan and makikipagsabayan pa rin talaga siya sa ibang brand. So yun lang. Tara na, balik na tayo kay Mikay. So that concludes our full review of the 2024 Toyota Hilux GRS 2.8-liter 4x4 automatic. And kung makita nyo, meron tayo ditong new variant of Innova XE. And kung sa mga interested, katulad ng blinag din namin kanina na Toyota, is contact nyo lang si Miss Ann. Ipa-flash natin dyan sa ating screen. Ayan, so contact nyo lang si Miss Ann para ma-visit nyo ang ating Toyota Silang branch. And yan, siya lang naman ang ating top agent. Ayan, baka Miss Ann yan. Congrats! And Dito na nagtatapos ang aming video. Pero don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And huwag na natin kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga next videos. see you on our next videos! Bye! Ditong wireless Apple CarPlay, Android Wireless Auto, Android Auto Wireless. Wireless na Basta yun na yun. Parang sarap tikista. Wow! Nga!